Magandang araw po sa mga nakikinig ng aking YouTube channel. Sa mga bagong subscriber ng aking channel ay muli ay nagpapasalamat po ako. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ng aking YouTube channel ay huwag po ninyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Sa loob ng isang lumang bahay, madilim ang paligid, halos wala ng ilaw. Makikita si Marites nakaupo sa isang sulok. Hawak-hawak ang lumang larawan ng kasal nila ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at hinanakit. Bakit mo ako niloko, Ramon? Bakit mo ako pinagpalit sa isang tulad niya? Hindi ito matatapos ng ganito. Babayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng bahay. Tumayo si Marites at dahan-dahan lumakad papunta sa isang altar na puno ng kandila at mga anting-anting. Kinuha niya ang isang lumang panyo na may bakas ng dugo. Inilapag ito sa harap ng altar at sinimulan ang isang dasal. Panginoon ng kadiliman, mga espiritu ng paghihiganti, pakinggan niyo ako. Ang aking panawagan, dalhin ninyo sa akin ang lakas upang tapusin ang kanilang pagtataksil, upang magdusa sila sa aking harapan. Biglang pumutok ang lahat ng kandila, ngunit isa lamang ang natira. Kumikislap ng mas maliwanag kaysa iba. Si Ramon at Danica ay nasa loob ng isang magarang bahay. Nag-iinuman at masayang nagtatawanan. Ngunit bigla nagbago ang kanilang paligid. Unti-unting dumidilim at lumalamig. Napansin ni Danica na nagsisimulang mag-iba ang kanyang pakiramdam. Ramon, nararamdaman mo ba to? Parang may malamig na hangin. Wala yan, Danica. Baka guni-guni mo lang yan. Halika, magsaya tayo. Ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang malakas na bugso ng hangin. Pumagsak ang mga larawan sa dingding at nagsimulang manginig ang mga bintana. Anong nangyari? Biglang lumitaw sa harap nila si Marites, basang-basa at duguan. Ngunit may panganib na ngiti sa kanyang mga labi. Akala niyo ba makakatakas kayo sa akin? Akala niyo ba hindi ko malalaman ang lahat ng ginawa niyo? Hinagis ni Marites ang isang itim na pulbo sa hangin. Agad na sinakal ni Ramon ang kanyang liig. Tila ba may nakadagan sa kanya. Marites, tama na. Patawarin mo ako. Patawad? Patawad ang hiling mo? Hindi sapat ang salitang patawad sa lahat ng sakit na binigay mo. At ikaw, Danica, akala mo ba na hindi ko nalalaman ang lahat ng iyong lihim? Hinawakan ni Marites ang kamay ni Danica. Biglang naramdaman ni Danica na parang may umaakyat na malamig na enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Unti-unting kinakalawang ang kanyang mga kuko hanggang sa umabot ito sa kanyang braso. Ano to? Ano ang ginawa mo sa akin? Pahirap pa lang ito sa gagawin kong parusa sa inyong dalawa. Magdurusa kayo gaya ng aking naranasan. Lumabas ang mga itim na anino mula sa sahig. Dinudurog ang bawat bahagi ng katawan ni Ramon at Danica. Ang kanilang mga balat ay nagsisimulang lumamig at magkulay abo habang dinadala sila ng mga anino papunta sa mga sulok ng gilid. Ang mga kaluluwa ni Ramon at Danica ay tila nakakulong sa madilim na silid. Sumisigaw sila sa matinding sakit. Dinig na dinig ang mga bulong ni Marites habang siya'y naglalakad palayo sa silid.
Hindi niyo magugustuhan ang parusang ito sapagkat magpakailanman kayong magdudurusa habang ako ay patuloy na magpapakasaya sa bawat sigaw ng sakit na inyong nararanasan. Isang malakas na pagsabog ng mga anino ang bumalot sa buong lugar. Sumigaw sina Ramon at Danica sa matinding paghihirap hanggang sa mawala ang mga anino at bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Napangiti si Marites, tila ba nakaramdam ng kapayapaan sa kanyang ginawa. Ngunit sa kanyang likuran, makikita ang anino ni Ramon at Danica, duguan at naglalakad patungo sa kanya. Hindi pa tayo tapos. Hindi kailanman matatapos.